natin para tuloy din yung usapan natin. At least doon sa mga nakakarinig o nanonood sa atin, yung mga pananaw dito sa buhay, may kurik-kurin kahit wala sila rito. Okay? Huwag kayong mag-alala, dinaanan ko yung dinaanan ninyo. Talagang ano lang yan, mindset lang ang makapagbabago sa inyo. Hindi nyo ikayayaman yung pagpalit o pagbalangkas ng bagong rules and regulation namin ng kumpanya. Ang pagpasok nyo pa lang na pagiging empleyado, kung iniisip nyo talo kayo dito, kayo mismo sa sarili ninyo, talo talaga kayo, empleyado kayo eh. Sa lahat ng kumpanya, ganun. Iisip nyo ba yun? Kung iisip nyo na pagpasok nyo sa company na to, talo na kayo, totoo yan. Kailan ka ba mananalo? Kung gumaling ka na, kung naging maganda na yung skills mo, kung na-improve mo yung sarili mo at wala ka na rito, nagtayo ka ng sarili mo yung negosyo, nakakapag-nabuhay ka na ng maalwan. Kumbaga, ando na sa iyo yung kalayaan na kumita kung anong gusto mong kitain. Yun ang panalo, hindi dito sa pangamuhan. Kasi ako mismo sa sarili ko, bahala yung iba. Hindi ako naniwala na yayaman kayo sa pag-i empleyado. Kaya kung mindset niyo puro question sa rules ng company, walang mangyayari dyan. Tuloy-tuloy itong mabubuhay ang kumpanya na to kahit puro question kayo. Talagang dinowing ko pa to para maintindihan nyo. O, ikaw to umang. Oo, okay, ito na yung tsura mo. Ganda pa ng content. Okay. Ito yung gold. Halimbawa yan yung gold. Ito yung gold. Tatlo na natin. Makakatatlong company ka dahil dyan sa ambition mo na yumaman. Pero ang totoo niyan, itong company na hinuhukay mo kasi gusto mong maabot yung ilalim sana. Kaya lang, puro kalikramo, tinatamad kang mahukay. Nakakapagod, masakit na yung katawan mo. Hihinto ka na. Tama, hindi mo pa naabot yung unang goal. Kasi marami kang question sa katawan mo, marami kang question sa kaisipan mo. Nakuha nyo? Ngayon, dun sa question mo, mapapagod ka. Imbis na dumiretso ka sana, napagod ka na eh. Hindi ka tumuloy, puro question doon. Lilipat ka na naman ng isa. Ang iniisip mo dito, baka mas maganda to, baka mas malaki ang makuha mo rito. Pero pagdating dito, napagod ka naman, question mo naman yung kumpanya. Hininto mo na naman ngayon. Nakakailang hukay ka na. Kung ganyan ang problema sa'yo, mindset, ikaw mismo sa pagkatao mo yung may problema niya. Hindi na yung company. Tama? Pero kung tinuloy-tuloy mo sana, ginalingan mo, binilisan mo, in-applyan mo ng skills yan, makukuha mo sana to, gumaling ka. Pag gumaling ka, parang ginto na hindi mawawala sa'yo. Lumabas ka man sa kumpanya, dala-dala mo yung ginto na yan, yung kaalaman na yan. Hindi ka na makakapangatlo, pang-apat, pangalawa. Kasi ikakasayang ng oras mo itong ganitong ginagawa mo. Dito parang sana, kung inayos mo na kagad yung mindset mo, nakuha mo na kagad ito isang kumpanya pa lang. Ilang taon, ikaw mismo, ilang taon ka? 34. Dapat sa edad mo 34, o isang taon na lang, mag-35 ka na. Mag-35 ka dapat, milyonaryo ka na. Paano mo makuha sa pagiging empleyado yan? Wala ka namang skills. Ikinakatakot mo ka mag-resign. Kinakatakot mo lumayas dito. Pero wala ka pang skills na mapakita kapag lumabas ka rito, saan ka pupunta. Yun ba ang kinakatakot ninyo? Bilib ako dun sa mga sumasagot ng hindi, pero dapat totoo yan na hindi talaga. Yung mga hindi natakot umalis sa kumpanya, bilib ako doon. Doon sa mga nag-resign, magkano bang makuha mo sa loob ng, lagay mo 5 taon. Hindi ka naman siguro abot ng 150,000 noon, babayaran ka ng kumpanya 150,000. Tama? Napakaliit na bagay yung 150,000 sa 5 taon na sinayang mo. Dito? Ikaw ang ginawa mo, binilisan mo to. Sa loob lang 1 taon, natuto ka, nabot na kagad yung ginto. Lumabas ka rito. Doon ka palang mamananalo. Pag wala ka na sa kumpanya, nakalabas ka na sa kumpanya, wala ka na rito. Kasi yayaman lang talaga po. Hindi ko kayo hipokritohin, hindi ako maging plastic sa inyo. Habang nandito kayo, gagamitin lang kayo ng kumpanya. Kaya kung sino yung mga malakas ng loob dyan na magaling na, gumawa kayo ng paraan, hindi kayo wakan ng kumpanya. Isipin mo, go overtime ka, 3 oras, 5 oras. Magkano idadagdag no? 500, 600? Magkano sahod mo? 700, 1,000 lang isang araw. Sa 1,000 isang araw ba, ikakayaman mo yan? O, ba't kini-question nyo ngayon yung kumpanya? Hindi namin kasalanan yan, hindi kasalanan ng mga employer, yan nandito kayo.
Yung mindset ninyo may mga problema. Kahit anong question ang gawin nyo dito, mawala man kayo dito, tuloy-tuloy ang kumpanya. Kaya kayo mismo sa sarili nyo, baguhin nyo yung mindset ninyo. Kung puro kayo question dito, paglabas ninyo, gawin din ang mangyayari sa inyo. Pagdating doon sa isang kumpanya, hindi pa rin kayo abot doon sa kung saan gumaling na kayo. Iba nga dyan, 2 months, 3 months pa lang, puro question na rito eh. Feeling nila, loko sila. Pero ang katotohanan nun, kayo mismo. Alam niyo naman na wala kayong panalo rito, pero dito pa rin kayo. Sino ba itong manloko dyan? Sino ang nanloloko talaga? Kayo mismo sa sarili ninyo. An example ko lang to para madali nyo intindihin. Na hindi dapat natin pinapaabot dun sa matagal. Maisipin mo makatatlong kumpanya ka. Buti kung maabot mo sa tatlong kumpanya. Pagdating doon, kung puro question ka pa rin, hindi mo naman na bagong mindset mo dito, hindi na bago dito. Pagdating mo rito, wala ka naman pinagbago. Pero 4 years. Mauubos ang panahon mo, kakahukay. Kakahanap ng bagong kumpanya. Kakahanap ng ginto. Nakuha ninyo? Kung wala kayong kagalingan dito, paano kayo aalis? Hindi wala rin kayong lakas ng loob. Kahit wala pang mag-hire na kumpanya sa inyo kapag magaling kayo, aasenso kayo. Bakit? Dala-dala nyo na yung ginto eh. Dala-dala nyo yung kagalingan eh. Kahit mamulot na lang kayo ng basura, kung marunong kayo magpaikot ng pera, yun manggagaling sa basura na yun, aasenso kayo din. Nabago nyo yung mindset ninyo eh. Naniniwala ba kayo? Kung i-hire kayo ng isang kumpanya sa orang kayo 2,000, pero ganyan pa rin ang mindset ninyo, aasenso ba kayo? Diba? Anong problema ngayon? Sino? Kami, kumpanya o yung mga mindset ninyo? Baguhin nyo yung puro question. I-turn to positive, convert nyo sa positibo yan. Ngayon, kung feeling ninyo, may mga kakulangan yung company na to, kailangan maging magaling ako rito. Para makaalis ako rito, dala-dala ko yung kagalingan, matatanggap ako sa iba. Ito mga sales, walang question sa rules and regulation to. Mas malawak ang kaisipan ng mga to. Pero sana, yung kagalingan na nakuha nyo dito, mailabas nyo mas maaga mga sarili nyo, magamit nyo ng mas maaga sa labas. Huwag nyo sayangin ang oras panahon nyo rito. Tatanda kayo dito kapag hindi kayo desisyon. Kulang na lang talaga sa inyo, malinaw na kaisipan, maayos na mindset. Baguhin nyo yung mga kaisipan ninyo, huwag nyo katakutan ng lumayas dito. Yung mga sales niya, nag-resign nga to, pero binabayaran ko eh. Actually, hindi talaga nila kinakatakot yung yung mawalan sila ng separation pay. Dahil alam nila eh, ang sales dito kahit nag-resign, binabayaran eh. Ang kinakatakot nila, baka wala sila mapasukang kumpanya. Baka may mapasukan man, hindi katulad dito. Pangatlo, baka kulang pa yung skills nila, yung kaalaman nila, kagalingan nila. Tama? Sales? Pero pag tinanggal nyo yung tatlo, kahit dalawa na lang tanggalin nyo, dyan. Hindi nyo kailangan masukan pagkatapos dito, tanggalin nyo yung dalawa. Yung walang tatanggap sa inyo, imposible yan. Dito kayo nang galing eh. So, pero tatanggalin natin yung dalawang yan. Yung walang mapapasukan at walang tatanggap na parehas yung sahod dito, mas mataas pa. So, yung isa na lang ang puproblemahin ninyo, yung skills. Totoo ba yan? Wala ba kayong skills ngayon? Pag lumabas ba kayo sa MFR, ano bang mangyayari sa inyo? Ngayon mismo, ngayong araw na to, bukas hindi na kayo papasok. Tingin nyo sa sarili ninyo. Ikaw, Lira. Hindi pa, boss. O, ganun dapat kayo mag-mindset. Kasi kung aabutin kayo 3 taon dito, napakatagal naman. Kung tutusin, sige 3 taon. Pag inabot kayo ng 4 na taon dito, ako 3 taon lang nilimit ko sa sarili ko. Naging sobrang galing ako. Alam kayo, di ba? Si Casey, kilala ako nito. Kung paano ako nagsimula. Ginalingan ko lang talaga ng todo. Isipin mo kung paano ako nagsimula doon sa 70,000 na punan ngayon. Ito na, 3 na yung kumpanya. Sana ganun din kayo sa sales talaga yung advice ko sa inyo yan. Sa ibang empleyado, tigil-tigilan nyo yung puro question na yan. Baguhin yung mindset ninyo, kawawa pamilya ninyo. Kung hindi kaya nung kumpanya na i-provide lahat sa inyo, sideline. Magbenta kayo ng kung ano, wag ng shabu. Totoo yan. Yung mga asawa nyo, encourage nyo rin na kung anong naririnig nyo dito. Tigil ko na boss, tinigil ko na kahapon. Parang sideline. Yung sobra-sobra na yung paggastos, hindi kayo Parang makakaya. 700.
So si Christian araw-araw nag-iinom, 100 ang gasto sa inom araw-araw. Sayang, magkano 100 ito sa 3,000 pesos yan. Scatter, tundaan. Napakain sa isang araw. Nag-i-scatter pa. Wala nang punan. Nag-scatter pa. Sino ba yung nagsusugal dito? Okay, tamo. Lalayo pa ba? Nasa sales na? Yung mga nagsusugal dito sa kumpanya na to ha, siguro mga 10 taon nandito pa rin kayo. Grabe naman yung boss. Ay nagsusugal eh. Saan mapupunta ang kinikita nila? Pwede naman boss. Pwede boss. Nagsusugal Pagkakuha dito. yung ano boss. Kabisor, Isa na lang boss. Isa na lang. Limit na. mag-isisi kayo kapag sinasayang yung oras Minsan na ninyo, lang pera boss. ninyo. Minsan na lang din ako mag-scatter kaso ubos. Hindi pa siguro nyo maramdaman ngayon yan, pero balang araw pag-isisihan niya. Yung boss, mamaya scatter ako, ubos na naman sinahod ko. I-Christian boss pa uso. Tuturo dun sa Akin lang sana sa inyo, kaya tuturo ang puta mo ang dami. pinag-uusapan natin ito ngayon. Para mawala na yung puro question sa kumpanya. Kasi kami talaga, pinag-isikapan namin na maging maayos kayo. Kung nagkakaroon man ng struggle yung company, at minsan nasa sakripisyo namin kayo, sana kunting pag-intindi man lang. Pero hindi naman lahat ng oras talaga nangyayari yung gano'n. Kung yung mga pauwi sa inyo na yan, kung malakas tayo, ayan, pinipilit namin maging malakas. Magtayo pa kami ng isang negosyo ulit. Para kung sakaling holiday, walang gaanong deliver sa MFR o walang pasok sa Saraya, papapasukin namin sa isang kumpanya. Lahat ng paraan ginagawa namin para hindi nyo maisip na grabyado kayo. Kung wala na talagang paraan, doon tayo, no? Pero ako, positive ako palagi. Magagawa ko ng paraan yan. Itong mga nakaraan, kasama pa yun doon sa pag-struggle last year na yun. So, apektado pa rin yung kumpanya. Naranasan pa rin, pero maliit na lang. Hindi na mangyayari ang magtutulungan tayo. Malinaw ba? Baka paglabas na naman natin dito, mag-question na naman kayo. Pumirma kami sa rules and regulation, hindi naman binago. Okay. Christian, may tanong? Sana naman hindi yung rules yung magbabago, yung mindset natin, mindset ninyo. Ang pala boss, may suggestion ako regarding sa leave. Sige. Di ba dapat, para sana mas magandang tingnan, yung mas mataas ang designation, syempre yun dapat ang maging example. Totoo yan. Kasi magandang halimbawa talaga yung boss eh. Kasi paano gagalaw yung mga tauhan mo, susundin yung tamang oras sa pagpasok kung yung mas nakakataas sa'yo late? Asa na siya? Palitan. Siguro naman, naka-loudspeaker yung audio dyan, ha? Okay, totoo yan yung kay Bisor Kay. Sana kayong mga officers ng company, lalong-lalo si Chai, nakikinig yan kasi naka-open yung audio sa loob. Ay, naku, nakikito. Nakaawang naman yung pinto boss, sinalit. Narinig mo naman siguro, Chai. Hindi ko so nakangiti. Simula sa Lunes eh, babantayan ko attendance mo, Arnel, ha? Ang ginagawa mo kayo sa'yo, araw-araw, ha? Bihira ka ba? Sasabi ko, bihira. Ba't ganyan laging pagod, laging late? Grabe matulog. Kung wiki pa yan, boss, kung wiki. Tulog